Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, check ko po. Wala po ako talagang maalala. Your Honor, hindi ko po alam. Wala po ako maalala po na mayroon pong any records po. Ano ba? Huwag tayong robot! Naging kontrobersyal ang kanyang pangalan matapos madawit sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa Tarlac. Hindi po kami involved in any POGO operation po, Your Honor. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas po ng POGO. Ang dating alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Lialgo sa Senado, sumentro ang investigasyon sa POGO at sa kanyang tunay na pagkatao. Lumaki po ako sa farm, Your Honor. Tinago po ako ng tatay ko po. Lumaki po ako na ako lang po. Apparently, si Go Huaping or si Alice Go hindi lumaki sa farm. Hindi rin siya homeschooled. Nag-aral ho siya. Nag-aral siya sa parehas kong school, sa Grace Christian High School. And nung natatandaan ko, sa school ho namin walang farm ho doon. Puro building ho. Hindi na siya sumipot sa mga sumunod na pagdinig. Hinanap si Go. Pinuntahan ang mga address niya pero hindi siya natagpuan. Hanggang nitong August 19, ibinulgar na nakalabas na siya ng bansa. Who allowed this travesty to happen? Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya ng mga opisales ng pamahalaan para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Paano siya nakaalis ng Pilipinas? Mahanap kaya si Alice Go ng mga otoridad? Your Honor, i-check ko po. Balikan ko po kayo. Nagsimula ang lahat nang makatanggap ng isang tip ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK tungkol sa mga biktima umano ng torture, illegal detention at human trafficking sa Bamban Tarlac. Nakatanggap naman ako ng tawag mula sa Malaysian Embassy. Meron din silang national na pinipigilan makaalis doon. Hostage din. Nang makumpleto na ang mga impormasyon tungkol sa umano'y human trafficking at iba pang illegal na aktibidad sa POGO Hub sa Bamban Tarlac, nag-organisa na ng operasyon ang Presidential Anti-Organized Crime Commission. Noong March 13, tumulak mula rito sa Camp Crame papuntang Bamban Tarlac ang operating unit ng PAOK. Emergency! Hanggang noong March 13, 2024, isang van ang hinabol ng mga otoridad sa highway ng Pampanga. Ito na yata, sir. Ito na, dinakma na. Ipitin ko. Okay, you. Don't run. Where's the key? Nang abutan at harangin ang van, dito na nila nakita ang mga dayuhang empleyado ng POGO Hub. Vietnamese, Chinese. Pagsikat ng araw, dumiretso ang mga otoridad sa tinuturing na headquarters ng mga nahuli sa Bamban Tarlac. Binubuo ito ng 37 gusali. Hindi bababa sa 800 dayuhang empleyado ang kanilang na-rescue. Sa investigasyon ng PAOK, lumabas na Zone Yuan Technology Incorporated ang operator ng POGO Hub na isa na raw scam hub. We don't call them POGO hubs anymore. I'll call them scam hubs. Yes. Iba po yung legal. Pero yun nga, nakapagtataka rito, itong mga na-raid namin lately, SKK, itong SmartWeb, yung Bamban, lahat po yung legal. Lahat ng mga illegal nagtatago doon sa legal. Sa Himpapawid, kapansin-pansin ang lawak at laki ng compound. May mga gusali, dormitoryo, villas, at pati Olympic-sized swimming pool. Nang pasukin ng reporter's notebook ang POGO Hub, may mga bakas pa rin ang dating nagtrabaho at tumira dito. Sa loob ng mga gusali, matatagpuan ang scam farm. Dito makikita ang hile-hilerang mga computer na minsang ginamit para makapanloko ng mga biktima mula sa iba't ibang bansa, kabilang na ang China. Laganap daw dito ang love scam, investment scam at cryptocurrency scam.
may ginagamit yung script ang bawat empleyado para makapang-scam. This begins with the profiling, yung paghahanap mo ng biktima. So sabi dito, after adding to WhatsApp, you must reply to your customer's message in time. Real time, so to speak. If a customer is slow to reply or doesn't reply to your customer, just delete him and don't waste your time. Hanap ka ng panibago. Hanap na ng bago, move on ka na agad, Yes, no? move on agad. Sa mga villa ng tinatawag na mga big boss, may magagarang sasakyang nakaparada sa mga garahe. At sa loob, mamahaling mga muebles at kagamitan ang matatagpuan. Kada villa pa lang, tinatayang nasa 44 million pesos na ang halaga ayon sa PAOK. Nang mailusad ng operasyon, dito na naglabasan ang ilang questionabling detalye tungkol sa Pogo Hub. Lalo na ang lokasyon na ito, na nasa likuran lang pala ng mismong munisipyo ng Banban. Nang imbestigahan ng PAOK ang property, lumalabas na may koneksyon di umano ang mismong alkalde noon ng Bamban na si Alice Guo. Dito na nagsimula ang investigasyon ng Senado. Tayo na po ang isa sa fastest growing hotspots for scams sa buong mundo. Nakapanayam ng Reporter's Notebook ang chairperson ng Senate Committee on Women and Children na si Senator Risa Ontiveros. Apparently, after the raid, on-site, may nakuhang mga dokumento na siya pa rin ang nagbabayad ng mga utilities bills, mga sahod ng mga maintenance employees, at iba pa. So, nagkaroon ng concern. Bakit ang isang mayor ay mukhang involved dito sa Pogo Hub? Siyang naglakad ng mga papeles nitong Zunyuan para makapagnegosyo doon. Sa Senado, inamin ni Guo na dating kanya ang lupang kinatitirikan ng hub sa ilalim ng kumpanyang Baofu Land Development Incorporated. Umpisa po niyan, hindi na pala naman pong Baofu. Binili ko po yung property po ng installment. Tapos nung nabili ko na po yung property, that's the only time po na in-invite ko po yung mga Chinese po, yung mga investors po na mag-invest po doon sa lupa ko. Pero mariin niyang itinanggi na sangkot siya sa iligal na operasyon nito. Hindi po kami involved in any Pogo operation po, Your Honor. Habang umuusad ang investigasyon, sumentro ang mga tanong sa pagkatao ni Guo. Nalamang walang hospital record of birth si Mayor Guo. Ang kanya namang certificate of live birth nairehistro noong 17 years old na siya. Base sa birth certificate ni Guo, Pilipino ang kanyang ama. Pero taliwas ito sa nakasaad sa ilang mga dokumentong may kinalaman sa kanilang mga negosyo. Ang tatay ko po ay Chinese. Okay, siya ay Chinese. So, taga saan po siya sa China? Taga Fujian po. Kung siya ay Chinese, yung tatay nyo, bakit kaya ang sabi sa birth certificate mo na ang tatay mong si Angelito Guo ay Filipino? Bakit ganun? Your Honor, yung Angelito po, yan po yung Filipino name po ng tatay ko. Magkakaiba rin ang impormasyon tungkol sa ina ni Guo. Yung isang unang sagot niya sa unang hearing, yung kanyang ina at ama ay kasal. So, at lumabas doon sa isang registry of live birth sa kanya. Pero doon naman sa ibang statements niya, pati sa panayam, kasambahay daw. Based on your investigation, sino talaga ang mga magulang ni Alice Guo? Points to the same pair, Angelito Guo and Amelia Leal, na unfortunately, parehong walang birth certificate sa PSA at wala ring marriage certificate. Nang usisain sa pagdinig kung saan siya lumaki, Lumaki po ako sa farm, Your Honor. Tinago po ako ng tatay ko po. Lumaki po ako na ako lang po. sa kabila ng sinasabi niya na sa farm siya na natili ng ilang taon. Noong eleksyon 2022, biglang lumutang ang pangalan ni Alice Guo at tumakbong mayor ng Bamban. Sa patuloy na pag-imbestiga kay Guo sa Senado noon, ilang ulit din niyang sinabi na isa siyang simpleng mamamayan. You have assets of almost 300 million pesos, Mayor. Para sa akin po, hindi yan simpleng tao lamang. Sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Mayor Guo na inilabas ng Senado, nakadeklara na nagmamay-ari siya ng 3 dump truck na nagkakahalaga ng 2 million pesos kada isa, isang motor vehicle worth 11 million pesos at isang helicopter na nagkakahalaga naman ng 60 million pesos.
Gusto ko naman po talagang negosyo po doon sa chopper ay gagawin po siya parang air taxi. However po, hindi po nag-push through, binenta ko na lang po. Ang cash in bank naman niya ay 200 million pesos. Nagdeklara naman siya ng liabilities na 250 million pesos. Sa mga dokumento mula sa Securities and Exchange Commission o SEC na inilabas sa pagdinig, nalaman na bago pa man pasukin ni Guo ang politika, incorporator at major shareholder na siya ng nasa 11 kumpanya mula taong 2010. Meron siyang embroidery business, meat shop, slaughterhouse, smelting plant at farm na nakarehistro kay Guo. Incorporator din si Mayor Guo sa Baofu Land Development Incorporated, ang lupang kinatatayuan ng Zunyu One Technology Incorporated. Hindi tumigil ang Senado at mga otoridad sa pag-iimbestiga kay Guo. Sa mga sumunod pang pagdinig, unti-unti nang nagkakalinaw kung ano ang tunay niyang pagkatao. Homeschool po ako, Your Honor. Napag-alamang hindi homeschooled si Guo. Nag-aral siya sa isang private Chinese school sa Quezon City, taliwas sa mga una niyang sinabi sa pagdinig. Anong natatandaan ko, sa school ho namin walang farm ho doon. Puro building ho. Kalaunan, isiniwalat naman ng National Bureau of Investigation o NBI na nagtugma ang fingerprints ni Alice Leal Guo at ng isang Chinese national na si Guo Huaping. We are 100% sure that Alice Leal Guo and Guo Huaping are one and the same person. Ayon sa records, dumating daw si Guo Huaping sa bansa noong January 12, 2003. Hindi namin masabi kung ano yung basis of that fingerprints or the source of the fingerprints because as we speak, we have not received any document at all naman for that matter. Dahil sa mga revelasyon tungkol sa mga kaso ng human trafficking at torture sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac, June 21, sinampahan na ng kasong paglabag sa Anti-Human Trafficking in Persons Act ang dating alkalde at 13 pang sangkot sa kaso. Makalipas ang 4 na araw, naglabas na ang Department of Justice o DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order para kay Guo. Makailang ulit ding inimbitahan si Guo sa mga pagdinig sa Senado pero hindi na siya nakadalo. Sabi niya, may mga banta sa kanyang buhay. Naapektuhan na rin daw ang kanyang physical at mental health dahil sa ginagawang investigasyon sa mga pagdinig sa Senado. Dahil sa patuloy na pagliban ng dating alkalde sa mga pagdinig. Mayor Alice, or should I say, Guo Huaping, if you do not honor the subpoena, I will cite you in contempt. Pinaglalaruan niyo ang batas. Pinaglalaruan niyo ang mga Pilipino. Sinight in contempt si Alice Guo kasama ang iba pang miyembro ng pamilya Guo, ang kanyang accountant at iba pang sangkot umano sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Dawit din si Cassandra Ong. Si Ong ang itinuturong representative ng Pogo Hub na sinalakay naman ng mga otoridad sa Porac, Pampanga noong June 4. Gaya ng natuklasan sa Bamban, nadiskubre din dito ang ilang biktima ng pang-aabuso. Iangat mo. Mga lamat sa kamay. At mga scam farm kung saan nangyayari ang iba't ibang uri ng pambubudol. Naglabas din ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ng arrest order para kay Guo, kanyang mga kaanak at iba pang mga kasamahan. Kay Guo Huaping, alias Alice Guo, aarestuhin namin kayo at dadalo kayo sa susunod na hearing. Ang patuloy niyong pagtanggi ay kabastusan, hindi lang sa Senado, kundi sa bawat Pilipinong sumusunod sa batas at nakikipagsapalaran ng patas. Kasabay ng paglabas ng arrest order ng Senado, agad na hinanap ng mga otoridad si Guo sa mga nakarehistrong address niya sa Bamban, Tarlac at Valenzuela pero hindi siya natagpuan dito. Naaresto naman ang accountant ni Guo at kasalukuyang nasa detention facility ng Senado. August 13, formal nang sinibak sa pagiging alkalde si Alice Guo ng Office of the Ombudsman. Ibig sabihin, hindi niya makukuha ang lahat ng retirement benefit at habang buhay siyang disqualified sa anumang posisyon o opisina ng gobyerno. Nagugat daw ang desisyong ito sa kasong isinampa ng Department of Interior and Local Government o DILG para sa grave misconduct,
conduct prejudicial to the best interest of the service, gross neglect of duty at serious dishonesty kaugnay sa naging papel ng dating alkalde sa iligal na operasyon ng Pogo sa Bamban, Tarlac. Habang iniimbestigahan si Go dahil sa patong-patong na kaso na isinampa laban sa kanya, August 19, naglabas ng pahayag si Senadora Risa Ontiveros na nakalabas na ng bansa ang dating alkalde ng Bamban. Who allowed this travesty to happen? Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya ng mga opisyales ng pamahalaan para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Kinumpirma ng PAOK na nakalabas ng bansa si Guo noong July 18. Sa katunayan, nakakuha pa ang PAOK ng litrato ni Alice Guo sa loob ng Kuala Lumpur, Malaysia International Airport. The fact that she is now out of the country, as far as we are concerned, that is almost an admission of guilt on her part. Personally, I feel that that is a bastardization of our criminal justice system. Base sa mga report na natanggap ng PAOK mula sa mga otoridad sa iba't ibang bansa, mula Denpasar sa Bali, Indonesia, lumapag si Alice sa Kuala Lumpur, Malaysia noong July 18. July 21, lumipad naman si Guo papuntang Singapore. Makalipas ang isang linggo, July 28, lumipad daw ang kanyang mga magulang at mga kapatid mula China patungong Singapore para makipagkita kay Alice Guo. At nitong August 18, sumakay daw ng barko ang dating mayor papuntang Batam, Indonesia. Wala pa ho kasi tayong criminal arrest warrant laban kay Mayor Guo. Pangalawa is, in the absence of a criminal arrest warrant, we could not initiate extradition request doon sa Indonesia. May tsorya ang PAOK kung paano siya nakalabas ng bansa. She went through the back door. That could either be from Mindanao, from the western side of Luzon, or the northern tip of Luzon. So we really have to find out saan ho ba talaga ito nakalusot. Pinapakansela na ang Philippine passport ni Alice Guo. If someone's passport is cancelled, that person's right to travel or that person's personal identity in that foreign domain disappears. So, mako-confine siya doon sa isang lugar. Malilimitahan namin ang kanyang movement, ang kanyang mobility. Sa pagpuslit palabas ng bansa ni Alice Guo, hinala tuloy ng Senado. Pero paano kung ang law enforcement mismo ang kailangan imbestigahan? What if they drop the ball? Paano kung sila ang dapat managot? Nangako ang BI sa akin at sa Senate President pro tempore na hindi nila hahayaan si Guo Huaping na makaalis sa Pilipinas. Yun pala, wala na talaga siya. Parang nagpasampal tayo sa dayuhang ito na paulit-ulit ni sinaula ang ating mga batas, patakaran at proseso. Susunod, dito lang Miyerkules, naharang ng mga immigration official ng Indonesia, si Cassandra Ong, ang tumatayong representative ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga, at si Sheila Guo, kapatid ni Alice Guo, matapos magtangkaraw lumabas ng Indonesia. Ayan, yung dalawang babae. Kapatid yan ni Alice Guo at saka yung associate nila si Cassandra Lee Ong. Dito lang Miyerkules, naharang ng mga immigration official ng Indonesia, si Cassandra Ong, ang tumatayong representative ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga, at si Sheila Guo, kapatid ni Alice Guo, matapos magtangkaraw lumabas ng Indonesia. Pansamantalang i-detain ng police attaché ng Indonesia sina Cassandra Ong at Sheila Guo habang ipinagbibigay alam sa Pilipinas ang pagkakahuli sa kanila. Para sa mga otoridad, malaking bagay ang pagkakaaresto ng dalawa para matukoy ang posibleng kinaroroonan ngayon ni Alice Guo. Kaya nga ang panawagan ng Presidente is para sa lahat sa amin na imbestigahan ang aming mga sarili, ang aming mga ehensya, ang aming mga kasama sa trabaho, kung sino nga ba talaga. At ito lang Huwebes, August 22, agad silang inilipad pabalik ng Pilipinas. Ayan, yung dalawang babae. Kapatid yan ni Alice Guo at saka yung associate nila si Cassandra Lee Ong. Pansamantalang tinurnover sa custody ng National Bureau of Investigation o NBI sina Cassandra Ong at Sheila Guo
bago isurrender sa Senado. As for Cassandra Ong, she will be inquested for obstruction of justice and violation of the Passport Act. As for Sheila Guo, she will also be charged with immigration laws, violation of immigration laws. Nakatakda namang humarap sina Cassandra Ong at Sheila Guo sa Senate hearing sa Martes. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang Bureau of Immigration o BI para hinga ng panayam tungkol sa pagtakas si Guo sa bansa. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila sumasagot. Hindi makakaalis si Alice Guo nang walang tulong. Ang point naman dito, kahit ang issue lang ay lookout order, kung sumunod si Alice Guo sa procedure na dadaan siya sa mga Bureau of Immigration officials, sa airport na talagang malimit gamitin ng mga tao, ay mababantayan siya, marireport kaagad. Ito'y patunay na mahina ang pangil ng batas, di ba? Parang ang batas meron lang pinipiling paghigpitan. Sa inilabas na pahayag naman ni President Bongbong Marcos, sinabi niya na may masisibak sakaling mapatunayang may naging sabwatan sa pag-alis sa bansa ni dismissed Mayor Alice Guo. Dagdag pa niya, ang nangyaring pagtakas si Guo sa bansa, nagbunyag daw ng katiwalian na sumisira sa justice system ng pamahalaan at sumisira din sa tiwala ng publiko. Patuloy raw ang investigasyon para matukoy kung sino ang mga tumulong kay Guo para makalabas ng bansa. Sa biglang pagkawala ng dismissed Mayor Alice Guo, iisa ang tanong ng lahat. Sino ang nagpatakas? Paano niya nalusutan ang mga otoridad? Ayon mismo sa mga otoridad, may sabwatang naganap sa loob mismo ng gobyerno. Dapat lang na mapanagot ang mga sangkot at mahanap ang mga idinadawit sa iligal na kalakaran sa loob ng Pogo. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido. Ako si June Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.